Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, nagsalita na, nagkamalay na, nagkomento na itong Vice Presidente nyo na si Sara Duterte tungkol dito sa pag-aresto, pagsalakay ng mga PNP, CIDG, PNP SAP at marami pang ibang mga kasama dito ho, tungkol sa paghuli kay Kibuloy. Naku po, marami po ang nagulat sapagkat ito po ay laging no comment. Laging no comment sa West Philippine Sea, laging no comment tungkol sa ikagaganda ng takbo ng ating pamahalaan. Laging no comment related ho sa kanyang ika nga po'y trabaho kapag pinapansin ang kanyang kapalpakan. Ba't sa puntong ito ay nagbigay po ng proteksyon dito kay Kibuloy ang kanyang mga komento. Yan po lahat ang ating tatalakayin at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Pampagana. Naku po, matindi po ito. Marami po ang nagulantang sapagkat nagkaroon po ng malay. Itong si Sara Duterte, sa tagal-tagal ng panahon, sa wakas nagkaroon po ng malay tao at nagkomento na po. Dahil ito po lagi, muli kong inuulit, ay no comment. Nako po. Talagang matindi ito ang pagbibigay nitong mag-ama na ito ng proteksyon dito sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. Para lubos niyo pong maunawaan, mga mahal kong taga-subaybay, ito po ang ating resibo. Naka-plus po diyan sa screen. Ay samahan niyo po ako. Kung pwede lang, pakinggan natin, unawain, at panoorin. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto po. Vice President and Education Secretary Sara Duterte on the excessive use of force powers serving arrest warrant against Pastor Apollo Kibuloy. Ay kinukundina din niya at hindi siya pabor. Dito po sa paggamit ng excessive use of force serving the warrant of arrest against sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. At talagang alam mo ho, yung mga sinasabi nito, ito po sa susunod nating babasahin ay talagang nagre-reflect po sa kanyang pagkatao, nagre-reflect sa ika nga po'y pamumuno ng dating Presidente Digong ng kanyang tatay, mga kaibigan. Ito po. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, nakatanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagpatataguyod ng hustisya sa ating bansa. Ay napaha ako doon. Mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat hindi ba ito kinikilabutan sa kanyang mga sinasabi? Tudo iyak ang pagtanggol dito sa kanyang kaibigan na si Kibuloy, samantalang ang ating Republika ng Pilipinas para sa ikagaganda ng takbo ng ekonomiya ay hindi niya po maipagtanggol. But dito sa puntong ito ay mali pa ang kanyang pagtanggol sapagkat kinu-question niya na hindi maayos, marahas ang pagsilbi daw ng warrant of arrest sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. Ito, kasunod. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo si Kibuloy kahapon na sanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na pwersa at autoridad sa harap ng mga sibilyan. Naku po, anak ng katakot-takot,
Diyos mio, mahabakin Santissima, nasa ng utak mo? Sa Radyo 30. Talagang tuto tanggol, tuto bigay ka ng proteksyon dito kay Kibuloy na hindi dapat na mangyari yan. Imbis na ang pinagtatanggol mo dito ay ang mga biktima ni Kibuloy, imbis na ang pinagtatanggol mo dito ay ang kapakanan ng taong bayan, ang kapakanan ng Republika ng Pilipinas, ay isa lang ang iyong pinagsisilbihan dito. Ito lamang po si Kibuloy. Naku po, yan ang sarap bigyan ng komentaryo ditong mahaba. Ba't baka ho tayo kulangin sa oras? Kahit medyo padaan lang ho. Mga kaibigan, huwag din sana nating kalimutan ng pandarahas. Pandarahas? Ano sinasabi mong pandarahas? Sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Hindi ka ba nahihiya? Gaano kakapal ang iyong mukha? Busy sa Radyo 30? Dito sinasabi nyo, na huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Ang lakas mong sabihin ng ganyan, magpaliwanag. Hindi mo ba iniisip na kasama ka din sa iniimbestigahan ng ICC na lumalabas nung mayor ka diyan sa Davao? Ay madami mong ika nga po ay kasama na binawian ng buhay sa pamamagitan ng tukhang sa Davao na pinagpatuloy noong presidente ang iyong ama. At pagpatuloy din na napakaraming biktima sa tukhang human rights, pandarahas ng iyong ama at ikaw. Tapos ngayon sasabihin mo, huwag nating kalimutan ang pandarahas. Isaksak mo dapat at itanong mo at ipangaral mo, sabihan mo ang iyong sarili at iyong magulang na dating Presidente Digong. Dahil may mga ebidensya ho, nakasama kayo dito sa pandarahas. Hindi lang pandarahas, human rights. Hindi ko na po isa-isahin mga kaibigan. Ang gusto ko pong ipunto dito, ang mga biktima nila. Binawian ng buhay, tinaniman, pinanlaban kahit ayaw lumaban, biktima ng EJK killings, mga kaibigan. Nako po, sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ay dapat sabihin mo sa mga alagad ni Kibuloy, dapat sabihin mo yan, di sa iyong kaibigan na si Kibuloy, wag sa amin at sa taong bayan. Dahil ang hangad do ng taong bayan, hangad ng kapulisan ay irespeto ni Kibuloy ang Republika ng Pilipinas, irespeto ni Kibuloy ang warrant of arrest, irespeto ni Kibuloy ang order ng korte, at lalo't higit ang kanyang mga tagasunod, irespeto ang PNP, CIDG o anumang nagsisilbi ng warrant of arrest. Ang lakas mo magsabi irespeto, samantalang nanuntok ka ng sheriff. Natrabaho lang ang sheriff before. Kung magugunita nyo mga mahal, kung taga-subaybay, ito ay nanuntok ng sheriff na ang trabaho ng sheriff ay magpatupad lang ang anumang kautusan na galing po sa korte. Ba't ito sinuntok? O ano mo sasabihin niyang irespeto? Irespeto, mapanatili ang respeto, kaayusan, kapayapaan? Naku po, napakadami mong sinasabi dito, nakabaluktutan, na ang lakas mo magsabi na dapat kayo, ikaw at ang iyong ama, ay maging set an example bago nyo sabihin yan. Ba't hindi yun nananalantay sa inyong dugo at isipang puso ang inyong mga sinasabi dito sa pagbigay ng proteksyon kay Kibuloy? Ito po ay hindi proteksyon ng taong bayan ang iyong mga sinasabi dito sa Radyo 30. Only proteksyon ni Kibuloy ang pinapahayag mo dito. Hindi kami gago, hindi gago ang aking mga mahal na taga-subaybay, para hindi po lubos na maunawaan ang iyong mga pinagsasabi na kalokohan. Eto, ipagpatuloy po natin. Maging laging mahinahon din sana mga Davawinyo at buong sambayanang Pilipino. Huwag mong isama ang sambayanang Pilipino dahil kami ay matagal nang mahinahon.
Pangitan-pangitan naman dyan na mismo na nagbigay ng water cannon, winater cannon ng mga PNP SAP. Ang CIDG, ang mga manguhuli dapat kay Kibuloy ay winater cannon, may dalang itak, only kay Kibuloy. Mula sabihin niyan, only diyan, dapat lang sa mga taga-sunod ni Kibuloy na dapat kasuhan yan. Ay pinagtatanggol mo eh. Huwag mo kasaming isamang taong bayan. Dahil kami dito ay normal na nabumuhay. Hindi mo katulad, halatang-halata sa iyo na binuto ka ng milyong taong bayan, pinahiram ka ng kapangyarihan para proteksyonan, pagsilbihan ng tunay at tapat ang Republika ng Pilipinas ay hindi ho eh. Lumalabas o dito na ika nga pinagsisilbihan mo ay si Kibuloy. Hindi tama yan. Sara Duterte, itaning mo sa kukuti mo. Eto ho. Magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Sino ba ang hindi naghahangad? Kayo ang pampanggulo sa ating Republika ng Pilipinas. Nandiyan ang matitibay na ebidensya. Ang lakas mo magsabi na magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya, ay samantalang kayo ay nananalangin, kunwari, prayer rally, pagmumura ang ginagawa ng kampo nyo, Sara Duterte, DDS. Maglulunsad kayo ng rally, prayer rally, pagmumura sa pamahalaan, pagpapatalsik sa kasalukuyang gobyerno. Sino ang maliwanag na ika nga po'y nanggugulo sa Republika ng Pilipinas? Vice Presidente, taga-sunod mo at sangkot dito at utak dito ang iyong ama. Di umano, ayon sa lumalabas na galawan nyo dito sa Republika ng Pilipinas. Syukaran, Sara Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education. Naku po, hindi ka ba kinikilabutan diyan sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba kinakilabutan diyan sa mga proteksyon na binibigay mo dito kay Kibuloy? Sapagkat maliwanag mga kaibigan, dito sa binitawan niya na statement, nagsalita siya, nagkaroon siya ng malay. Hindi na siya manhid ngayon dahil random na niya at nakikita niya na dito sa pag-aresto kay Kibuloy na maraming sumalakay, subalit kanyang binaliktad, minasama niya pa. Imbes na purihin at ika nga po ay magkakaroon ng tamang pagsilbi ng warrant of arrest, ay binigyan pa po na ika nga'y komento na isang marahas, hindi tama, sa makatuwid lang po, napakaliwanag, very clear. Ang binibigyan po niya, binibigyan niya ng matinding proteksyon itong si Kibuloy kasama ang kanyang tatay na dating Presidente Digong. Mga kaibigan, pasensya na po, kinulang na naman tayo sa oras. Any reaction? Tama ho ba itong mga binibigay na proteksyon ni Sara Duterte dito kay Kibuloy? Mga kaibigan, any reaction? Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye, palapakan.